Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino po sa inyo rito ang nakakakumpleto na ng 6 na misa nobenaryo? Yan. Mga sinungaling, 5 pa lang. Ayan. Mga kapatid, hayaan po ninyong ibaling natin ang pagninilay ngayong gabi sa isang tagpo sa Ebanghelyo ni San Mateo. Mateo 1, 18 hanggang 24 na talata. Noon daw po, nagpapakasal ang mga magnobyo at magnobya kapag ka bilog na ang buwan. Ngayon daw, nagpapakasal ang mga magnobyo at magnobya kapag ka bilog na ang, ayan, yan. Ganyan po ang nangyari kay San Jose. Bilog na ang tiyan ni Maria. Ayon sa mga dalubhasa sa kasulatan, 14 hanggang 16 na taong gulang pa lamang si Maria. Mayroon ba sa inyo rito na 14 hanggang 16 na taong gulang na dalagang babae? Meron ba? Yan. Wala, no? Pero, ayun daw, doon daw, no? Sa ganyang edad, nagdalang tao ang mahal na birhen. Tanggap sa kultura nila Pero sa panahon natin ngayon, natuklasan nating mas maigi kung mas hustong gulang pa. Kaya nga kami rin bilang mga pari, 25 taon, ang pinakabatang pwedeng ordenahan, sapagkat ganap ng umunlad ang utak, kaya't responsable ng
humatol. At alam nating nakatakda ng pakasal itong si Maria. Hindi naman sila nagtatalik, ngunit buntis si Maria. Pag ganyan ang nangyari sa panahon nila, mapapahiya si Maria. Sa batas, pwede pa nga siyang batuhin hanggang mamatay. Bakit? Dahil ibig sabihin lamang niyan, nakiapid itong si Maria. Mayroon siyang ibang lalaki. Pero pag ganyan ang nangyari sa panahon natin at sabihin mong lalang ng Espiritu Santo, si Father Erwin ang babato sa iyo. Kaya nga po dahil matuwid itong si San Jose, alam niya ang batas ng Diyos. Pinakamainam na hiwalayan ng lihim itong si Maria. Pinakamainam na hiwalayan ng lihim itong si Maria. Pero napakita sa kanya ang anghel. Ang mga anghel po ay mga mensahero ng Diyos. At ang pinasasabi ng Diyos, tuloy ang kasalan. Lalang ng Espiritu Santo ang kanyang ipinaglilihi. Jesus ang pangalan dahil ililigtas ang kanyang bayan sa lahat nilang kasalanan. At sa punto pong iyon, matuwid si San Jose hindi na lamang dahil sinunod niya ang batas ng Diyos. Matuwid siya dahil sinunod niya ang Diyos na may gawa ng mga batas. Bilang debotong Hudyo, alam po ni San Jose ang hula ni Propeta Jeremias na mula sa kanilang salin lahi sa mga anak ni David, lilitaw ang Mesiyas. Wow! At nakinig si San Jose sa tinig ng Diyos. Baguhin man nito ang takbo ng kanyang buhay. Nang tanggapin niya si Maria, at nang tanggapin niya si Jesus, na si Jesus ay lalang ng Espiritu, tinanggap rin niya ang mahiwagang kalooban ng Ama. Ibig sabihin, para ganapin ang kaligtasan ng tao, kailangan ni Jesus ng tatay. Kailangan pala ni Maria ng asawa. Kailangan nila si San Jose. Ako ang magtatanggol, ako ang mangangalaga sa aking pamilya. Yan si San Jose. At yan din po ang gawain ng mga tatay. Sino po ba sa inyo dito? Taas ang kamay ng mga tatay. Meron ba? Taas, ayan, marami sa likod. Meron pa ba? Taas ang kamay ng mga tatay. Yan. Ang tatay, hindi nambubugbog. Ang tatay, hindi bisyo ng bisyo. Sige ka lang kasi sigarilyo. Sige ka lang kaiinom ng alak. Sige ka lang kasusugal. Sana tayong mga namimintuho kay San Jose, walang tatay na nagdrodroga,
Walang tatay na nanambababae o nanlalalaki. Ang tatay nagtatanggol. Ang tatay nangangalaga sa pamilya. Katulad ni San Jose. Naalala ko lang, hindi ko nakitang nanigarilyo ang aking tatay. 4 kaming magkakapatid. 3 kaming magkakasunod na lalaki pagkatapos ng panganay na babae. At walang naninigarilyo sa amin. Ang nakikita ng anak mula sa ama, gagayahin. Alam po ninyo, pinagsabihan kaming ng aming paring tagahubog nang sa unang taon namin sa seminaryo, kami ay nanood ng nakakatakot na palabas. Pero sa palabas na iyon, Train to Busan, napakalalim ng sinabi. Dads get all the shit and receive no praise. But it's all about sacrifice, right? Dads get all the shit and receive no praise. But it's all about sacrifice, right? Alam po ninyo, 12 oras kada araw at 7 araw sa loob ng isang linggo, nagtratrabaho noon ang aking tatay. Minsan siyang nangarap na maging inhinyero, pero sa kasamaang palad, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman, pagiging jaguar ang nagtaguyod sa aming 4 na magkakapatid. Alam po ba ninyo yung jaguar? Guardia. Pagiging jaguar ang nagtaguyod sa aming 4 na magkakapatid. Siguro understatement yung salitang itinaguyod. Sa totoo lamang po, iginapang kami ng aming tatay, lalo na nang ma-stroke ang aming nanay, noong ako ay grade 6 pa lamang. At lalong naging mahirap ang buhay para sa amin. Napakalaki ng gastusin kahit nasa bahay na ang nanay, dahil tuloy-tuloy ang kanyang therapy at pag-inom ng maintenance medicine. Naalala ko pa na laging sardinas na may miswa, noodles at tuyo ang nagpapalitang mga ulam sa aming hapagkainan noon. Mahirap maging mahirap. Mahal ang magmahal. Dugo, pawis at luha ang siyang ipinandilig ng tatay upang malasap namin ang matamis na bunga ng tagumpay. 12 hours a day, 7 days a week. Ang kinahinatnan ng kanyang pagsusumikap, 3 inhinyero po ang aking mga kapatid. At ako po ay pari at isang accountant. Nagmahal ang tatay. Buhay niya ang ipinantustos upang makaahon kami sa kahirapan. Dads get all the shit and receive no praise. But it's all about sacrifice, right? Hindi po natin madalas bigyan ng pansin ang mga tatay.
sapagkat sa tingin natin ay hindi naman nila kailangan, pero kailangan din nilang maramdamang pinahahalagahan natin ang lahat ng kanilang pagsusumikap. Saluduhan natin sila at bigyan ng pagpupugay. Silang mga nagtataguyod, silang mga nangangalaga sa atin, katulad ni San Jose. Maaari po bang tumayo ang mga tatay? Yan. At pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Amen.